Brought to you by Computer Communication Development Institute, Aroma and Dye, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Vice Mayor Luis Leo Sala Jr., Pilar Sorsogon, Christina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Rinovalles, sa pagtulong mabilis. Vice Mayor Dennis Escudero, Kasiguran, Sorsogon. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon. Yes, magandang umaga Pilipinas kung mahal, magandang umaga probinsya ng Sorsogon. At welcome sa ating programang Paitsara with Cap Arles Hanaban of Barangay Pamurayan, West District, Sorsogon City. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, bago pa lahat, habang wala pa sikap, bigyan daan muna natin ng mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahigang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, 75 security ni Vice President Sara tinanggal ng PNP. Pogo workers tutulungan ayon sa DOLE. Kadiwa stores gagawin ng permanente. Karina mas tumakas Metro Manila. Iba pang lugar, inulan, binaha. Lalaki sa Polvoron video, hindi si Pangulong Marcos ayon sa NBI. Narito na ang mga balitang pambansa. 75 security ni Vice President Sara tinanggal ng PNP. At sa detalye, kinumpirma kahapon ni Vice President Sara Duterte ang ginawang pagtatanggal ng Philippine National Police o PNP sa kanyang mga security personnel. Sa isang pahayag kagabi, sinabi ni Duterte na lahat ng 75 personnel ng PNP Police and Security Group na nakatalaga para magbantay sa kanya ay tumitiyak ng kanyang kaligtasan ay tinanggal na simula pa kamakalawa, Hulyo 22. Mismong si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil aniya ang naglabas ng kautusan hinggil dito. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Sara sa publiko na hindi maaapektuhan ng naturang kautusan ang kanyang trabaho bilang Vice Presidente. Aniya tuloy-tuloy siyang magsisilbi upang makapaghatid ng serbisyo sa mga mamamayan. Sa iba pa mga balita, Pogo workers tutulungan ayon sa Department of Labor and Employment. At sa detalye, tiniyak ni Department of Labor and Employment DOLE Secretary Benvenil Laguesma kahapon natutulungan nila ang lahat ng manggagawa na maapektuhan ng pagsara ng operasyon ng lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa or POGO. Ayon kay Laguesma, aalukin nila ng mga trabaho at livelihood programs ang mga POGO workers na maapektuhan ng ban. Maaari na niya makipag-ugnayan sa kanila ang mga naturang POGO workers simula ngayong linggong ito. Bukod dito sa mga intervensyon na ginagawa ng DOLE na may kinalaman sa upskilling, retraining, livelihood program at paglaraos ng
espesipikong job fair para sa local at overseas employment. Nagsagawa na rin ang DOLE ng profiling sa mga apektadong POGO workers upang matukoy ang mga trabaho na bagay sa kanila. Kinumpirma rin ni Laguesma na nasa 79 na internet gaming licenses, nasa 28 POGO firms, nasa National Capital Region ang nagbigay ng listahan ng kanilang mga manggagawa. Karaniwan niya sa mga trabahong hinawakan ng mga naturang manggagawa ay may kinalaman sa encoding, information technology, administrative, finance at iba pa. Ilan sa trabahong target nilang ibigay sa mga POGO workers ay nasa industriya ng Business Process Outsourcing or BPO. Matatandaan sa ikatlong State of the Nation Address or SONA nitong Lunes, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaban sa lahat ng operasyon ng POGO sa bansa. Bunsod na rin ang pagkakasangkot ng mga ito sa scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, torture, murder at iba pa. Sa iba pang mga balita, Kadiwa Stores gagawin ng permanente. Sa detalye, pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing permanente ang lahat ng Kadiwa Store sa bansa. Sa kanyang ikatlong State of the Nation Address or SONA noong Lunes, iginiit ng Pangulo na ang Kadiwa Store ay nagsisilbing kapaki-pakinabang at kaagapay ng taong bayan sa panahon na mataas ang presyo ng pagkain. Kaya dahil epektibo niya ito, magpapatuloy ang mga Kadiwa Stores. Ang Kadiwa Stores ay isang programang inilunsad noong kapanahunan ng yumaong Pangulong Ferdinand R. Marcos Sr. upang masiguro ang availability at affordability ng pagkain sa mga lugar na may mataas na demand at mga komunidad ng mga low-income families. Sa post-SONA briefing noong Martes, sinabi ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na plano nilang gawing brick-and-mortar stores ang Kadiwa sa buong Pilipinas. Nais din nilang makamit ang 1,500 sites sa loob ng 3 taon upang matugunan ang halos bawat munisipyo, munisipalidad at lungsod sa bansa. Layunin din ng programa na mapabuti ang farm-to-market supply chain sa pamamagitan ng pagpapalakas ng koneksyon sa pagitan ng mga lokal na producer at mga mamimili. Sa SONA, iniulat ni Pangulong Marcos na 1,200 kilometro ng mga farm-to-market roads ay malapit nang matapos ngayong taon. Sa iba pang mga balita, Karina, mas lumakas. Metro Manila, iba pang lugar, inulan, binaha. Sa detalye, isinailalim na sa orange rainfall warning ang Metro Manila at iba pang mga karatig lugar nitong Martes ng hapon. Ayon sa Pag-asa, ang southwest monsoon o habagat ang nagpapaulan sa Metro Manila, Cavite, Bataan at Zambales. Ilang bahagi ng Batangas na kinabibilangan ng mga bayan ng Tuy, Nasugbu, Lian, Calatagan at Balayan. Ang mga lugar na isinailalim sa orange rainfall warning ay daranas ng malalakas na pag-ulan nasa 15 mm at 300 mm na ulan. Kakibat naman ito ang mga pagbaha at landslide, kaya pinag-iingat ang publiko. Nakataas naman ang yellow rainfall warning sa lalawigan ng Rizal, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Laguna at kabuuan ng Batangas. Ibinababala naman ang mga pagbaha sa mabababang lugar sa naturang mga lalawigan. Taglay ni Karina ang lakas ng hangin na nasa 140 km per hour at bugso na 170 km per hour. Kumikilos ang bagyo sa pakanlurang direksyon sa lakas na 15 km per hour. Nakataas ang signal number 2 sa Batanes habang signal number 1 ang kabuuan ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, silangang bahagi ng Isabela, hilagang bahagi ng Apayao, hilagang bahagi ng Ilocos Norte, Dilasag at Kasiguran sa lalawigan ng Aurora, Pulillo Islands, Calaguas Islands at hilagang bahagi ng Catanduanes. Si Karina ay maglalandfall sa hilagang bahagi ng Taiwan sa pagitan ng Miyerkules ng gabi at Huwebes ng umaga at tuluyang lilisan na sa Philippine Area of Responsibility ilang oras matapos ito.
Sa pinakahuling balitang nasyonal, lalaki sa polvoron video, hindi si Pangulong Marcos ayon sa NBI. Sa detalye, tiniyak ng National Bureau of Investigation or NBI na hindi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lalaking nasa viral na polvoron video. Ang paniniyak ay ginawa matapos ang forensic examination at joint investigation ng NBI, Philippine National Police, Department of Interior and Local Government at Department of Justice para malaman ang katotohanan ng video. Sa isa nagawang press conference, sinabi ni Director Reuel Cruz ng NBI Medical Legal Division, lumabas sa spectral analysis na magkakaiba ang tenga ng lalaking nasa video at ang larawan mismo ng Pangulong Marcos. Aniya, ang mga tenga ng bawat individual ay magkakaiba. Sinusuporta naman ni PNP Anti-Cybercrime Group Director Brigadier General Ronnie Carriaga ang resulta ng NBI sa nagpagsasabing may discrepancies at sa ilang larawan kabilang na ang hugis ng mata, ilong at mga sideburns. Ayon naman kay NBI Director Jaime Santiago, kagagawan ito ng mga disgruntled individuals na minamaliit ang kakayahan ng mga Pilipino. Ani Santiago, matutukoy nila ang mga nasa likod ng video at may mga individual din mula sa maisog ang kanilang imbestigahan para sa investigasyon. Matatandaan, pinakalat sa maisog rally sa Los Angeles, USA ang naturang video kasabay ng ikatlong State of the Nation address ni Marcos nitong Lunes, Hulyo 22. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong lingkod, makalis ang ilang paalala. Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan Bibingkan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7323.
Fight sana mga tugang mo niya na aldaw na ini. Fight sana kita maski mauran. Fight sana kita maski mahangin. Di lang sana kita pagbahaon. Yan. Kap, magandang umaga. Good morning sa lahat ng mga listeners at saka mga nanonood sa live sa ato na programa. Good morning Sir Zau, sa mga listeners, good morning. Yes. Good morning man tabi Kap. Medyo sabi ko nga ni mauran kaya nalit ang programa ta. Mas may dito na late. Basta lagi kita bahaon din sa Sorsogon, okay na yan. Sabi nga ni ba, better late than very very late. Yan. Bako na itong than never. Than never, no? Ngunyan. Better late than very very late. Very very late. So Kap, lalo na po dyan sa Pamurayan, dati talagang pag-arog kayo ning nagkakasiri po dyan sa inyong mga constituentes, mga kabarangay mo dyan sa Pamurayan dahil nga isa ang paglikas. Kumusta na po kunyan? Since 2019 tabi, naramdaman ta na talagang ang leadership sa ato na senador at saka governor Boboy ma-contain an area, ibig sabihin ang dati na binabaha ng mga areas dati, mga barangay sa niyan so far lain na kami imbabaha, particularly dito sa Purok 7. So dako lang ang tabi ni natabang sa amon, lalo na sa Pamurayan in sa barangay Maluto. Tanian an river control sa both barangays ay talagang padagos na pigtatrabaho sa ngunyan. So sa mga Purok 7 tabi, mga residente, salamat at least mahiyahay ng pagkaturog ta. Speaking of talagang yan po kayaan, isipon mo na lang, imagine yung mga tugang ang kadakulaan kang Kawayan River. Tapos bagay yung imbudo malaog sa pasaday diyan sa Andurham Pamurayan. Hali baga sa Bulod, hali sa Bakon, hali sa di sa Basud, sa Ginlahon, baka di sa Barayong down to Himalutuin Barangay, Pamurayan, tapos maluwas din sa dagat naton. So hali sa kadakuan na salog, baka di sa Saday. So talagang an impact sana pag wara nagibo o dili na inabutangan na yung river control, talagang dako-dako ang perwisyo sa mga paraoma, sa mga residente ta. So para naman yan, talagang masabi ko na safe na area, although padagos patabian ongoing na projects dito sa amon. Yes. Kasi mga tugang na hiling tangani na ang haraniho na ko tayan Pamurayan to Himaluto, pero pag-arog kayo ni kang talagang inalabawan yan ng lapok. Ay, sobra-sobra kumbaga Sir Saw, makita ta nga ni sa tong Sir Mitch nga ni, nakita niya that time na nagbisita siya sa Barangay Pamurayan. Maski hatasaan sa sasakyan na ginamit niya, di siya makabalyo di siya makaagi dahil sa sobrang laki talaga ng tubig. And aside sa tubig sa una is kasama ang lapok. So damo-damo talaga napiperwisyo that time. So kaya minahagad kita sobrang pasalamat sa inda sa mga naghatag sa si Senator Chase, si Nanay Eve, si Ma'am Det Escudero, si Sir Boboy and Mayor Hamor, talagang sindaan nag-asikaso. Kaupod man siyempre ang DPWH. Kasi nga ni mga tugang ini talagaan tunay na pagpakita ng pagmakulog sa mga leaders niya kasi talagang ang problema niya sa Pamurayan, kampanahon, dekada na yan. Naramdaman mo nga ni Kap, first time kita mag-meet. In-interview tayo Kap, 2019. Diyan to sa kasagsagan sa napatuhod ang tubig. Pig-interview tayo that time. Na-recognize ko, naalala ko tabi ito, Sir Zau, na sabi ko nga nakakairong sa interview ako, kulbaunin makita that time, kaya di makita sanay. Pero at least nakita ta na talagang porsigido ang gobyerno, ang province, ang city na maayos ang problema dito sa ato ng barangay. So kaya niyan, at least masasabi ko talaga salamat sa Indo. Yes. And sa ngunyan nga interview ko pa lang ngunyan, katandem ko na. Hilinga ba yung panahon kasi nga mga tugang ang para sa kuya kaya Kap, dahil ka maduwa-duwa na magtukaw dyan, maging partner kita. Kung talagang nahiling ta na ayan baga na mga kapitan na pabanjing-banjing lang na wara maning sabi nga ni inilukluk lang ng kapwa niya politiko. Yun ang masakla, pero sabi ko nga
makakasan sa ato na mga kabarangay na sa pamurayan dili man tabi nagpapara oringkod lang ang kapitan. Trabaho talaga ini. Trabaho kaya amin ang sinumpa namon. So matrabaho kami para sa Indo pero dapat kamo man magbulig para sa barangay ta. Yes, okay. And speaking of Kapitan, happy watching kay Cap Melvin Hainto, kan Barangay Balogo East District. Idol, good morning tabi sa imo. Maray na aga. Siring man kay Sir Ian Renovalles diyan sa Sordok. Sir Ian, good morning tabi. Salamat daw tabi sa mga sa mga sekreto mo na pagtabang sa mga pasyente na nagaganyan ng tabang sa Sordok. Ini kaya sinabi tabaga basta Renovalles, servisyong Renovalles mabilis. At least salamat sir, madamo-damo na bubuligan din ng mga taga Sorsogon. Sabi nga ni baga, hindi naman kailangan isiwalat ang pagtulong mo. Pero may mga panahon man na dapat maaraman ng isang tao. Kasi ikaw man baga Kap ning nagtatabang na dayan matabang kung wala camera, pero pag may camera pait-pait na tabang. Sansaro nga ni kahapon na ni-share ko lang sansaro kahapon naglakat-lakat ako dito sa sentro. Parang may inabot lang sa ako na something, kaipuhan pa siya picturean. So sabi ko nga ni, minsan may mga erong talaga sana na bagay, so dili ito man ina makuha na kay personal man ninda. Pero sa aton, ako bilang isang kapitan, minsan kaipuhan ko man talaga na paaram sa tao kung ano ang nangyayari. Lalo na ko na budget na isang gobyerno, kaya ibig sabihin sa transparency na tinatawag. Tama. Pero kung personal man naton, pwede man naton ipaaram. Pero line man ito na sobrahulo na abutan kasi something na erong sana tapos ayaw nga ni tabi pag huwag kayo pipicturan. So parang sabi ko gani, for what? Pero naintindihan ko man tabi ka mo sa Indo man yan. So kung ano man tabi ang diretsyo nindo, diretsyo man tabi na nindo. Kumbaga walang basagan ng trip. Walang basagan ng trip, sabi nga ni kung amoy na nagustuhan, so karapatan niya tabi ito. So saludar naton kung ano man ang gusto sa tao. Kap, sa dakulo na kitang na topic digdi puun kita kang programa niya to in-invite sana. May mga bagay kaya na sa paano po ang manera kan sabi nga kan pag-implement kang budget kang barangay. Alam ta po sa lang ini na ira kan barangay, pero wala man po ini pinagkaiba. Kung dakulaan ira mo, dakula man ang project mo. Kung saday ang ira mo, saday man ang project mo. Pero ang manera pare-parehas, di ba? Kung baga paano ang manera ka ini ang paggastos kang budget. Sa aking pagkakaintindi, sa aking palagay tabi, parehas lang ina, barangay down to city, province, kay saro malaga din susunod. So ibig sabihin, kung ano ang ini-implement sa saro na barangay, ini-implement man ina sa taas, kay saro malangan basihan naton. Igo nga ni tinatawag baga na local government code, nadida ka entero nakabase. So minsan nagkakatalo-talo dahil sa mga interpretations ng kada saro. Pero overall dapat kung ano ang pinakamayan na interpretation, kung ano base sa lay, dito kita masunod. Kaya minsan umalinit, bato-bato sa langit. Minsan umalinit, ang pagkita sa din na remote is kulay itom lang. Pero pag binaliktad mo, may mga puti man baga tabi na kulay. So minsan erog sana nangyayari kung baga kung ano nasa batas, kung ano nasa rules, kung ano mga procedures, dapat kung ano itong sunodon natin, wala man kita problema. So sa tabi na nakikita natin base sa mga experience na diyan baga by 2025 o mga October siguro mag-prepare na kita sa ato ng mga budget for next year. Sa among barangay by next session tabi ma-prepare na kami base sa nakuha namon na NTA, base sa records na nakuha namon kung pirang ira or NTA sa barangay. Dito na kami mabase kung paano namon iba-budget sa 2025. So mas mayad na mas maaga kita mag-prepare para nakikita ta kung ano pa possible na pwedeng ialokar sa mga halimbawa programa sa barangay para at least dili kita wala maorhi sa aton sa mga barangay. So far sa by next election
by next session. Amo na tabi niyan, i-discuss naman sa barangay na mag-prepare na kami sa budget for 2025. Talagang masyadong sabi nga daig yung maaga ang maagap. Mas mayan talagang maaga, pero dapat maagap ka man kay minsan ang mga accomplishments sa iba. Minsan lalo na sa barangay lahi man na masyado particular. Pero sa iba, sabi nga nila nababasa ko sa mga poste, masyado daw kuan pare-pares man lang daw ang sweldo, pare-pares daw empleyado. Pero may mga time talaga na kaipuhan mo mag-step up, mag-level up para kung ano man ang gusto mo o kapasidad mo, may tulong may nasa kapwa mo. Yan, kumbaga kasi pa minsan talo kayan sa barangay pag-aro kaya na during deliberation po ining kumbaga sabi nga ni nagkakaigwa ka mo ng diet na discussion pag-diskutir lalo na pag sa during the deliberation Ang kanya-kanyang committee tabi igway na sin mga proposed na projects o programs for this coming year. So dapat na mga proposed nila dapat ma-explain din sa council para maaprobahan. Kung dili man nila ma-explain paano ito na anong manera, kasi minsan talaga amino natin sa dili, minsan may mga kaurupod kita sa council na dili sinda naka-explain talaga nakasurmaton si mayad, pero ang idea is mayad yadto yadto ini lahi man nini tabi, gusto ko nga ni talaga na ma-emphasize man nini na porque dili nakagibusin ko na naman na resolution, ordinance or whatever, pero ang pagbulig mas mayad na inatabi na lahi nakagibusin ordinance o resolution kisa naman nakagibo ng resolution lahi man kaya gibuon pan-implementation. Yun, oo. Kumbaga, base lang pirmi sa papel? Dapat may papel and then dapat may action. Yan. Hapot ko po sa mo kasi talagang bilib ako. No? Third quarter pa lang. Ako, third quarter pa lang kita. Talagang yaw na kami sa preparation for 2025 budget. Ano talaga ito kap na mayormente na pigpa-priority nindo sa pag-deliberate kang budget? This year wala talaga kami sin projects na ginibo o magigibo lalo na sa infra sa 20% development sa barangay. Kaya ni inalokar namon tabi ni sa pagbakal sinduta para sa mga wala sinduta o pabahay dito sa barangay Pamarayan. So far naman sa nakaagi man tabi na taon na halos 20% na naka-allocate sa barangay, talagang pinatrabaho natin yan. Lagpas pa nga dito sa inalokarta, may mga personal tabi kita na budget na kwarta na dinagdag natin ito, lalo ng sweldo natin, dinagdag natin ito dito sa projects para lang matapos ito ng mga proyekto na kaipuhan matapos the time. Lalo na tabi ini na mataguran bagatabi niyan. So at least niyan ang barangay Pamarayan lain naman bagatabiin babaha. So for this year 2024 wala talaga kami budget para sa paghingayad sa na pathway. So para naman ang mga pathways namon, ang mga nanong tawag sa diyan, mga street lights namon isyada na. So kung man tabi kami sin pathway niya na medyo lubak-lubak na tabi na repair namon isang mga nakaagi pa na taon, pero at least niyan for this year wala talaga kami inalokar para sa budget sa mga infra, pero by 2025 amo naman tabi na kay ang 20% naman siguro more or less diet na lang mag 1 million. Diet na lang na mga 900,000 siguro kay this year ang 20% naman kung dili ako nagkakamali nasa 700,000. By next year kaya NTA na namon at isa ram na sa Nintiro. Ang NTA isang barangay Pamarayan Tabis nasa 4.6 na. Ano ba kap ang NTA? National Tax Allotment na tinatawag. Abay niyang tinatawag na irasan una na sharesan kada barangay. So dati nasa 3 point something lang. Pero niyan this coming year 2025. I-advance ko na tabi ni na info sa mga taga Pamarayan. Ang NTE o IRA sa barangay Pamarayan, sa ato na minamahal na barangay, ay nasa 4.6 na. So dakulao na ini natabang tabi sa aton, mga taga Pamarayan para ito ng mga projects nato na
na dili na hatagan sin priority padiit-diit lang nato magigibo nato nina sa 2025. Talaga nandiyan sa tuyang record cup ano. Pag abot naman po sa ladukan procurement, ano po ang pinakamanera kay ni? Ang procurement naman tabi any tabi ay talagang intiro man sa di dapat magibo. Ang halimbawa, may project ako na 100,000 na pathway. Pathway sa simple lang na explanation. Dapat igwa siya sin bidding. Public bidding na tinatawag. So igwa kita sana na pagkasunduan sa council na amo ni patrabaho, and then maagi mo na sa resolution. Igwa sana sin deliberations kasi kung anong priority base sa Bako lang sabi ninda, kapitan ako, labot ko sa basta implement ko ni. Ako bilang kapitan dili man ako nag-overpower sa mga korupod ko kay Correct. intiro intiro ang mga kagawad kapitan igwa sin powers para hand in hand para magdaranon para ma-implement ang mga project sa tama. Precisely. So niyan kung alimbawa na pagkasunduan base naman yan sa deliberations and pag-prepare sa budget this year alimbawa 2024 by 2025 i-implement naman ito. So niyan halimbawa first quarter anong priority na gigibuon, let's say pathway o amoy ni tabian naka-prepare sa 2025 pathway, so mapabid kami sana kung 100,000 may bidding patabi na mangyayari, so mapos kami sana sa PhilJeps, so nakapos ina sa PhilJeps, and then ang mga legit na contractor nakikita man ina dida sa PhilJeps sa website sa PhilJeps kung ano mga projects na ipapabid. So diyan may mabakal sana sin bid documents. So after na makabakal sin bid documents i-check na yun halimbawa kung at least 3 i-check na yun sa mga documents. Kaya lang minsan pasensya ang tamaan tabi sa bukol. Kaya lang minsan dili pa nga ni na naayos sa PhilJeps, minsan may ticker na. So amin na makamumundo sa ato na lain pa nga ni humanan program of works o lain pa nga ni natatapos o ang mga budgets minsan may nakaabang na ticker. Paano ang iba ng mga contractor na mga legit man na nagnanais man tabi na magkaigwasin sa inda na pagkabuhay kung sa kada project sa saro na institution igwa na ng ticker. Paano na to na makikitaan pare-pares na pagpantay sa pagtrato dito sa mga kontraktor kung ang mga nagpapabid ay igwa ng mga taker. So amoy ng kahaputan ano daw kaya ang nangyayari? Taker. Ibig sabihin kumbaga akin na ito. Malimit sa nangyayari niyan akin na to. Pero paano nangyayari? Kasi nga sabi mo baga nakapost iyan sa PhilJeps. Kumbaga permi ka inidududahan ang kapitan na pigpost mo pa malang may taker ka naman palan. Pera naman sa pagkuhan. Basta sa abon, ang igigibo namon, transparent kami kung ano ipapabid namon. Pero sa iba, since na kasaday man lang sa probinsya, kasaday man lang sa Sorsogon, kasaday man lang sa halos naman siguro amoy na nangyari sa iba na lugar. So makamumundo kung dili nahatagan ng tsansa ang mga legitimate tabi na mga kontraktor na nagnanais man na mabuhay. So, ayan, saro ini sa nakikita paano na pathway lang tapos minsan may bidding man kaya lang an masaklap sad to sabiho lang sa imo may taker na. So, paano nagkaigwa ng taker na maagi pa sa bidding? May nakaputan ko sir, taon nakaipuan ko man maaaraman kung anong kasimbagan. Matagan ng kasimbagan. Yeah, sa masunod siguro na programa, at least masimbag ko siguro na kung may mag-atag sa ako inap na info. Kaya may nakaputan ko. Paano na ipapabid mo pa lang na may taker na? So, may ni Sir Sawan siguro next programa na. Para po sa kaaraman kang gabos, nangyayari ini maski sa barangay mo? Alain na nangyari sa amon. Yan po kasi kani ang mga nakaagi naman na topic, may igwangan na kung duman na mention na sa raon na contractor pasalamaton siya sa barangay Pamorean dito lang siya nakamati ng tunay na bidding
na kung saan talagang sa council binukasan ang mga ninda. Kaya nakuha niyang kapangganahan kasi talagang yaon ang transparent na nangyari. Dili man din sa paghambog siguro. Kay kita man sana ma-implement, kita sana naka-intindi, kita sana naka-aram. So dapat kung ano talaga ang dapat na proseso, amin ang sunod doon. Kay minsan halos nangyayari talaga na minsan ampawan sa na trabaho dahil sa igwa na sintaker na lain man maayos ang trabaho. Kaya nga makamurumundo kaya na kumbaga maski po sa darakula na project, magdiyan ka sa DPWH, minsan may mga initial na yan para ngayon kay Juan, kay Pedro, di ka nang sila maglabot, kay Wara na ngayon, kay Pedro na ngayon. So bagan aanin pa ang kabayo kung patay na ang damo ang nangyari likod. Basta sa ako sa amon lang sa Barangay Pamurayan, makita man tabi nindo baga ko na pag-asenso padiot-diot ta pag-asenso sa barangay dahil ina sa indo tabi na mga kabarangay ko, dahil ina sa konseho. Kay dili man ina kaya sang kapitan, dili man na kaya sang kagawad, bagkus kaya makakaya nato nina kung kita tarabang. Opo. And mga tugang, happy watching po pala kay Ma'am Charmaine Yonzon Aldemo, kay Mayor Gloria Alindogan of Huban, Sorsogon. Happy watching. Salamat naman po sa... Hi Mayor. Good morning po. Yes, good morning. Kap, ini po baga na sa pag-abot. Diretso ko, kasi bagan kaiba sa pamati, kang pigisapit ng procurement na preparado ka na. Nagbagal ka pa ng ito sa PhilJeps. Yan na. Oo. Tapos pag abot mo, pag submit mo, sabihan kang may taker na. Makulugos sa talinga. Kay lain man dapat ina ang proseso, pero sa nakikita naton, kada pagkatumo sa saro na area, saro na barangay o saro na munisipyo o city o kung ano man, makikita mo bati mo na may taker na. So hain dito ang patas na pagpabid naton kung igwa na sin taker na lain pangani nagkikirita o kung nagrelatagan sa mga bid documents na compare ang price. Tapos may taker na. Baga namot ang didikap na talagang may mga may mga contact na iba na mabid na kumbaga restorya na kita kang presyo dapat akong pinakababa. Ikaw ang isabit mo araw kini, ikaw ang isabit mo araw kini. Ego baga tabi niyan sin bago na batas para sa pag-procure. Ang sinasabi sa to na batas ini, dili ko man masyado kabisado na nakuha ko lang tabi ni. Nalay man din pag pinakahababaan bid mo, ikaw na pwedeng makagana. Ikaw na sada ha? Yeah. Amin yung pagkakaram ko tabi. I-research nato ni Sir Sao kay magayon ni tabi na topic by next programa. Na sa na baga anong nangyari? Pag hababaon ang bid mo, halimbawa ngaya 1 million, nag 800 ka lang, ang kalaban mo 850, ang kukuhaon sana ay 800. Pero niyan ang pagkakaram ko tabi, lay man ang pinakababa mo ang kukuhaon mo. Kay paano mo man ina, kay dapat ang nagpapabid man, aram mo man kung paano ang manira, kung halimbawa 800 lang, naara mo na lay man dito kakayanon dito sa project na ito. Kay 800 ang ipapabid mo, 1 million tapos ang nagbid 800 lang. So kung kikitaan mo, hababa talaga siya. Pero kitaan mo man ang punto, ang quality sa trabaho niya. Ayun. Kay hababa nga ni. Tapos bawian ka man kung 5 na simento, bawian ka man 4 na simento ang gamiton. So ang mag-sacrifice tabi sana ang quality sa trabaho. So kaya amay na manira sa niya na dapat makuha na. Kung lain man siyang sinasabi na hababaan bid mo, ikaw nang makagana. Kaya dapat nagpapabid, dapat i-evaluate pa sinmayad kung ini na mga bid documents na sinabit sa mga kontraktor talagang angkop dito sa pinapabid mo. Tama, kasi no? kung dili man angkop ang magsasakripisyo sa natabi ang projects na pinabid mo. Tapos rarasunan ka. Rarasunan ka, Erog Siri. Paano nga? Kakababa lang nga budget. Paano man yan ibubuong ko ang quality na hinahanap ninyo na standard na quality na hababaan mo lang ang budget? Kaya minsan, nalulugi man sa side man sang contractor, minsan nalulugi man ang contractor. Kaya minsan, may reworks. Pag nag-reworks ka, dahil sa laing mo na meet ang standard, nag-reworks ka, talagang malulugi ka dyan. Kaya di naman nababayadan sa nagpabid sa may tag-project.
kay masabi ang nag-projects. Tuyo mo kay dili mayuson ng trabaho mo. So minsan sa mga kontraktor man tabi amo man ng kanipisilan tabi sa Indo. Kay kun minsan nagre-rewards ba kita? Tapos minsan imbis na ganan siya tanay ito, minsan baga nagre-rewards kita kaya nalulugi ang project. Kasi Kap, naramdaman ko no, para siya kang nagpabid ngaya kang fertilizer. Ha? Nagpabid kang fertilizer. Ngunyan, may nag-submit. Ang pinili ugang sa pinakamahal. Tapos, anong nangyari? Si tinaraman lugod ito na kinasman lugod na overpricing ka. Kay ang pinili mo ang mahal nun, ikaw maning barato. So, justifiable man kang nagpili kang mahal. Dito ako sa mahal, kasi sigurado maging ng quality sa to. Kasi dito sa barato, na di ko sigurado ang quality. May depends naman sa to siguro ang dapat. Kung nalimbawa man nangyari na. Wala akong personal na idea sa na knowledge. Pero may depends naman sana kung sino ang nag-procure. Dapat depensa niya ito kay siya nagkuha sana siya nagpakana sana kung sino man na nagbid. Pero dapat see to it na ang requirements na kaipuhan mo dapat na meet sa to na nagbid din hataas. Kung hindi naman na nagbid din hababa, wala man dito ang requirements na kaipuhan mo. Pwede mo man talaga itulain ko kaya wala man lang man na hit ang requirements mo. Pero kung na-hit ang requirements sa ito na hababa na nagbid, tapos nagkuha ka pa sinataas ang budget o ang price, talagang may problema ka dyan. Pero kung dili man na-hit sa di na pinakababa, pwede mo yan justify na hindi na kaya amin ang kinuha ko. Kaya lahi man niya, first and foremost, dili niya na-hit ang requirements. Tama. So, kung ikaw sinirog sana, siguro i-justify niya. Siguro siya nagpabid. Siguro Kap, di na nagdalaw ito na isasabi mo na dili man gusto sabihin na kung ikaw ang pinakababa, ikaw na ang gana. Saan yan ang latest. Pero sa noon na kaya lain pa ina-approve. Saan yan amin ang latest pero i-search tangani tabi na sa tao. Para at least by next program ma-discuss nato ni na himay-himay yun ta. Magayon talaga yan Kap kasi nga ni ang dahil nakasabot kumbaga maano pa ini kumbaga i-justify mo natata hababaon ni na ano mo. Dapat i-justify mo man kumbaga kada sa na bidder i-justify ninda ang presyo na kailangan ninda. Okay, ang POW o ang mga supporting documents na pinapabid o nagpapabid is saro man lang halimbawa aggregate, saro man lang sa nang source So na kay hababaon ka, din ka makuha. Yan. So, yun ang mga dapat i-check na paano nagkaigwasin hababaon ka na ang taripa niyan sa aggregates ngayon ay 900. Paano mo hindi makukuha na hababaon ka ni 500 lang, din ka makuha. Paano pag-haul mo? So, yun yung mga kaipuan i-consider din sa nagpapabid. Kay malay mo, ito na 500 ilay man pala nitong aggregates na nakasurat. Tama. So, sabi ko nga rin ako, mahirap na. Alam mo, halay na sa salog. Di talagang gana ka. Iwanan sasabihin ko, ang kapital mo lang, simento, tanya kaya ka na sa salog. Ang baybay, ang graba, tapos gamitan mo pa ng tinibag na tinampo. Sakit. Pero, nakakatawa pero nakakainis. Tama. Unabuan project sa gobyerno, gigibuan mo lang sa irog sa di. Tapos pagkatapos na ora na. Anong liability? Tapos na. Kitao na lang yun na pagagi. Ora na. So minsan nakakatuwa na isipin na nakakapanghina ng loob. Sabi nga, bakit pa tayo nagpapabid kung ganyan lang din naman ang mga trabaho natin? Di pa nga nagbid, may taker na. Pero may ano ba Kap? Ang sabi nga ni paano tayo ni may di ka maaram ang pwedeng gamitin. Paano tayo ni mapuksa? Sabi nga ni na araw kayo na kalakaran na may sa kumbaga matuktok ka pa lang sa harong may bisita na pala sa laog. Pwede man dinatabi ka muna kita na mga media calling of all medias na sana lain man tabi talaga kita pula puti. Calling of medias na pwede man kita magalin sa mga meetings sa mga lalo na pag-government projects. Pwede man kita tabi kay na kwarta sa gobyerno, kwarta sa taong bayan. Pwede man kita mag-witness.
kung paano ang pagpabid. Kaya di na mo makikita talaga kung ang bidding talaga is what, igo talaga sin bidding. Kung wala bidding, kay kung may taker na, what? Anong bidding na nangyari? Oo, kasi speaking of madali lang mag-attend. Pero ang problema, magkaka naglaog sa harong na kompleto na, nakahain na. What I mean is, sige, transparent man kami. O yan mga nagsubmit ning ang mga bidder yaon. Ugang may na ito, kumbaga. Kun sa bidding kaya contacted na. Hirap lang sa di. Tulo ngayon na nag-intra. Oh, yeah. Sealed bid documents yan. Ibig sabihin nakasilyo. So di na mo talaga mismo bukasan. Saan nakikita? Saan mga nag-bid? Nakikita saan mga witness? Halimbawa, media. Mag-attend man sa saro na pabidding. At least, makikita na nito kung sino talaga sanaan na hababa ang presyo. Naku, nataas ang presyo. Yes, nag-qualify dito sa requirements o dili nag-qualify. Di amit itong kuhaan mo na nag-qualify. Yung nga yung sabi ko kanina, Kap, paano na lamang kung igwa na talaga nin contacted na na bidder. Kumbaga, magkita na kay Sir Sao. Kita na nato lang nag-aral na yan, magkakurutsaba. Kaya wala man talagang problema. Maski may media o video anin daw, nakasil pa yan. Bago garing, aram mo na, lao. Dili man hindi aram kayaan kada saro na kuwan eh. Unless otherwise. Ambot kung paano mong gibo. Sabi ni Buddy Duka, ang pagbuwa at pagdaya niyan, normal na lang. Kakalungkot baga. May mga matino man, in fairness sa mga matitino tabi, Sir Buddy. May matitino pa man sa isang gobyerno. Saludo man kita dyan. Hanggang niyan, damo-damo man talaga tabian, matitino pa. So, minsan, nagkakaigwa lang sin na bad impression dahil sa iba, talagang amo ang ginigibo. Mm-hmm. So, wala nin chance sa iba na mabuhay sin marangal. Kaya iba man, igwa na nin kakao sa tuo, hanggang sa wala. So, paano mo man na kaya maisubo na doon na kamot? The right word is, naghihigop na, nagsasabaw pa. Yan. Ang paglaog nga sa DPWH, bawal. Paano pa ang pag-witness sa na bidding naan? Sabi ni Buddy. Lahi man tabi, bawal ang paglaog sa mga government agencies. Kaipuhan lang tabi. Kung nalimbawa, kita ang malaog, kaipuhan maghatag kita sin intention. May na intention para at least palagong kita. Kung dili kita palaogon, may problema man sinda sana. Kaya dapat nawi-witness ina sa nintiro. Kaya, pero ako, Kap, sabi ko nga niya, pag in-schedule ko yun na hanggang pera tabi, Kap, anapot ko, hanggang pera ang pwede mag-bid. As much as possible. Kung talagang nakasubmit sinda sa deadline, at least tulo, pwede na madagdagan. Kay wala man sin limit bagatabi. Kaya nga kanina, Kap, ang pig-mention ko kaya, permin puro man legal ang bidding. Pero natatasaro lang na kontraktor ang nanggagana. Puro man legal. Kasi po ang nahihiling ko, araw gani po kayo ni, ako kontraktor. Let's say ako ang Angel kontraktor. Igwa ko ning Gabriel kontraktor. Igwa ko ning Devil kontraktor. Dito lo. Pero ini, dami ko lang ini na dua. Pag submit kayo ni, let's say ngaya 500 million ang budget o ikag mo ngaya 490, ikaw ngaya 480, ako ngaya 450. So sure win manggihapon ako. Maski nakasilyo yan, pagbukas kampante ako kasi dami ko lang kamo na duwa. Well, arog kayan. Irog sana sir tabi nangyari. Mostly kasi ngani why sa kada mo damon ng kontraktor arog kayan, kaya nga may nakabutang na taker. Irog pala sa nangyari. Diba? Posible nga, arog ka ng idea tabi. Yun pa yung pagsabi ko sa mo, Kap, na talagang madali lang sabihin ito, nakasilyo yan. Okay, nakasilyo. Oh, yan. Sige, puro kasanda. Pero kampante ko kasi, kamo na diba, dami ko. May nag-intra man dyan. Halimbawa ngaya, nag-intra ngaya si Harold Contractor. Oh, pero malapod ang ko. Ayun, napag-intra, padalhan talang ikaw da. So ibig sabihin, may ito nitatawag na arrangement na Yan.
Ikaw pala nirog salamat sir Sao kaya at least na intindihan tanan niya na. Not actually Kap, pero para sa ko, ideya ko yan, bagan nasa isip ko lang, arog siguro kaya ang nangyayari na like baga si ang sarong dakulao na kontraktor digdi. Why, permisinda ang nakakuha. Wala ning mga tagaluwas sa kontraktor na kung isipon, sabi mo nga, free for all man. So, kumbaga, Open man kaya na, pagkakaaram ko, open man yan. Kaysa mo na open man ang pagpabid. yes. Sa agency na darakulao ng projects, ang pagkakaaram ko, open man yan. Nagkigulang ako idea, Sir Sao, sa sinasabi mo na posible nga talaga, no? Kasi, sino didi sa Sorsogon? Contractor A, pangaran niya. Contractor B, pangaran sa asawa niya. Contractor C, pangaran sa batid niya. Pwede man talaga ini mag-intro kay puro manini may pick up, puro manini may performance. Pero kung hindi natulo, saro lang sana talaga pinakamayari. Pwede man talaga. Wise. Bago na good morning kay Seth Lumontad. Good morning ma'am po. Good morning. Uy, wow, sir. Si Ma'am Carmen De Llosa from Australia nag-send sa tuya ning tumataginting na 50 stars. Wow, salamat ma'am. Salamat sa paghatag niyo nin stars. Ayan, 50 stars ang sinend ni Ma'am Carmen De Llosa from Australia. Salamat nun po ma'am sa padagos na pagsuporta. Ayan. Wow, grabe na si register ta. Abo ko lang makakuha ng star na. Lalo na ako. Na kay panbadulan ka para makuha ng stars. Salamat ma'am sa paghatag. Sa iniman po sir pigsabi ta na ni kumbaga sa paghingo kang programa niya to. Yan, kumbaga sabi nga ni maski sariling kayod, sabi nga basta sa ngaran kang serbisyo publiko. Mas mayad na ito sir. Ayan. Wala tayong kinikilingan, walang pinapanigan, basta sabi nga serbisyong totoo lamang. Ayos. Pag tagline na. Yan, okay. So sir, sarap pa sa nahiling ko pa dyan sa pag-abot sa barangay na yaw na nga ni napabiding pag-abot naman sir sa implementation sisay ang dapat tumutok kay ni ang dapat na tumutok sana tabi sa project sa limbawa kung project ina sa barangay ang barangay at saka at the same time ang kontraktor. Now, kung may nakikita ang barangay na mali dito sa in-implement o ginagawa sa din na kontraktor, pwede man niya sabihan na pwede man maghapot. And then paglain nagtuon, pwede mo man tabi baga tawagon ang mga taga City Engineering Office naton kay sinda sana nakaaram, kasindan technical. Pasalamat kita kon naan sa kada barangay igwa tabi sin mga technical man, pasalamat kita pag igwa. Pero kung wala amin naan pwedeng dulukan na kung may mga kahaputan kita tabi sa mga in-implement na projects sa gobyerno, dapat pwede tandulukan tabi ang City Engineering Office. Kasi sanaan well-known kung paano ina na maneras ang trabaho. Kung wala tabi isin technical sa barangay. Waran know-how, sabi nga sa pero minsan barangay. may technical man sa barangay, minsan ayun lang. Ayam takayang kadamuan technical foul. Sabi ni Badi sadto pa inakap pwede gibuon sa gabos na agency sa gobyerno. Ang realidad di man yan nangyayari kaya ada ka pa lang sa gate kan agency tatambakan ka ng damo-damo na requirements para palaugon ka. Kakamundo ang sistema sa Pilipinas kung mahal. Well, sa akon Sir Badi, itry mo tabi na gumibo sin official na letter address kung kanino man na agency. Kay paglaing ka sa na pinalaog, at least may black and white ka na tangan-tangan. Pwede mo man ina-elevate kung laing ka talaga yung papalaog sa agency kung diin mo gusto maglaog. Pero dapat kung pinalaog man kita, mag-behave kita base sa behave. Sa behave. Laing kay kung ano man ang gusto ta sabihon na wala man kita sintaba na dapat sabihon. So kung naimbita kita o gusto ta mag-witness, i-witness ta lang. Kung ano talagang manera sa pagpabid, pwede man din tabi. Kaya layo man din tabi na close bid. Kaya nga na open bid ang tinatawag Oo. Kasi maski sino pwede maglaog. So, kada mo kaya asang pwedeng gibuo naton na halimbawa, di ka pinalaog sa saro na organization, saro na agency, pwede, di ka maglaog sa una mo pagkato. Pero pagkato mo otro, magdara kasin surat mo na may intention mo.
Yan, kung dili ka pipinalaog, hindi magkanto ka atro, pa-receive mo na lang ang papel mo. Kung nabuo mo palaog, hindi sige, receive na lang ini. Pag lain ni-receive, magkuha kang new witness. Naabo yung ni-receive sa irog sa din agency, hindi daron mo sa civil service, sa ombudsman, para at least maraman kung ano talaga ang proseso. Okay. So, happy watching man po kay Sir Felix Angelo Bautista dyan sa San Mateo Rizal. Wow, talaga naman. Damo-daman mga Yes. listeners natin at saka mga nagkikita sa ato na live na programa. Salamat sa inyo, Tabi. Okay. Hindi ang magayon na party cup. Kung ano masasabi mo kay niya, na sabi mo nga ni kanina, pag-bidding pa lang, igwa ng taker. Di pa naka-bidding. Niyan man, di pa nga ni na-approvean ang project, pero patapos na. Aber daw ka. Paano ano kayo ni? Lagi ko pa yun na-experience sa hapon. Wala masara sa hapon. Pero, paano na, di pa nga ni tapos ang project pero patapos na? Kumbaga, ang implementation nga kang project, di pa nga napirmahan, di pa na ibaba, pero nasa kabangaan ng trabaho. Wow. Ay, ibig sabihin, Inunaan karwahe sa kabayo. wala pa nin NTP, nagtatrabaho na siya. Yes. Oy, sus, Ginoo, pag di ka sana binayadan. Sorry ka. Kasi araw ka yan eh. Ganun pala yun. Unahin mo yun sa akin. Trabahuin mo na yan. Akong bahala sa'yo. Paano kung halimbawa, nakunod, pag namatay ito, nagsabi ni Go Signal na trabahoon mo na namatay na, paano? Paano manira sa ito? Paano mo ito makiklaim? Kaya nga ni, sa sistema nga ni po kayo ni, ano man ang sistema kang agency, like ang DPWH. Kumbaga, paano maka-inspection sa project na hindi pa nga ni na ibaba ang na i-award, pero kabangaan ng trabaho. So ibig sabihin sana, wala pa sin NTP, wala pa sin notice to proceed na tinatawag. Yes, wala pa nin PO, whatever. Pero pinatrabaho na, verbal ang instruction. Pero kung nakuhaan, kontraktor, minsan masunod man yan, kasi may sinabi sa iya eh. Pero napod ko man din, just in case, layman inhagad baga. Kung sino ito na nagsabi-tabi na, alimbawa, igaw mo na yan, wala pa, prepare pa na mo na NTP o whatever. Tapos biglang ba nangyari sa iya, so, ito na nagsabi na igaw na, so paano manira sana? Wala naman sin makapatutuo na iniamo na Go Signal. So paano kung dili bayadan inisan successor niya kung palitan na siya? Well, sa Roman hindi nakahaputan ko na. Grabe, naput ko niya na. Grabe ni-research mo. Hayaan mo, Tabi, Sir So, sa masunod na programa kay Simbagon tayo na, diretso. Sabi yan, wala eh. Sabi nga ni Buddy, nga iniisip pa lang na project, may kumikita na. Grabe naman yun. Talaga. Grabe na yun. Pumirog na sana talaga. Ako tuod daw ni kay Buddy, kay libot man kami, kay ni ang kasurug-sulugan kang sursugon. Kaya, tuod daw kay ni nanay. Ay, Sir Buddy, ihuring mo sa akon. Kay Simbagon ko sa Miyerkules. I-try nato na Simbagon sa ato na pagkakaram lang. Naramdaman ko sabi mo nga ni kanina, naghahanap ka ng bidding, pwede ka mag-bid, mahanap kita tapos pagkatuta, may nagsabi, taker na. Taker na yan. Magyan lang sinugpunan patapos na nga ng trabaho sa ka. Pero magayon ko din na ito na may nagsabi, i-try nga naton. Ma-try kita sa saro na mga sa may taker na. Kaya sa oras ang bidding ma-attend kita. Para makita talaga kung sinong taker. Kaya kung saro lang ang taker, Tabi, na lang na nagpakuha, di Paul man ito. Ma-attend kita. Para maraman natin ang actual na situation. Sa Miyerkules, Tabi, sir, ma-attend ako. Kaya maraman ako sinini na taker perpi. Hindi ka na maka-attend. Kaya may makatawag na sa imo. Kap, ayun na pag-attend. Ako nang bahala sa pang palamig. Makita ako na talaga nangyayari. Sistemang, ayan ang tatawag na sistemang malupit. Huwag ka nang kumapit. Sabi nga. Kaya baga mga tugang, dahil po mababasol ini mga kontraktor na talagang
kung hanggat na inakahiling kang kapatrabaho, halos gibuhonin na na talagang substandard ang patrabaho. Kasi nga ni, wala to sabi nga ni Buddy, hindi pa nga nangyayari ang project, may kumikita na. So araw kaya ni, ang malupit na sitwasyon. Pero may mga exemption yan. Kaya kung sa iba nangyari, sa Barangay Pamorela baga nangyari. Yes, oo. So, amay na. Ibig sabihin, lineman sin, kumbaga, ayaw na sa sitwasyon niya naton. So, mga halos na babati, amo na inang nangyari. Pero may mga bagay-bagay pa man na matanas pa man ang pag-leadsan ko na naman na agency. Kaya saludo ako tabi sa Indo. Kung kamo tabi sa roosad to na nag-implement san tama ang patas na paggogobyerno. Oo. Kaya lang sabi nga ni, ilan na lang kayo. Kumbaga endangered species na kayong kontraktor na ganyan. Di bali at least. Layman na nasiruin. At least pa man. Tama. So malay mo sa mga masunod na bulan, sa pagpabid sa din ng mga agencies, magpabid na talaga sin open. Kaya niyan, ang bidding na nangyayari pa noon niyan is kung sino basta sa Miyerkules, itatakal natin ni Nasin Mayag kung may himayon tayo ito na bago na batas. Yan, okay. So, speaking of Miyerkules, inabot na kita kan oras ko niyan na pagka-Miyerkules. Siyempre, next Miyerkules na kita magturuparan. Uy, next Friday, next Wednesday pa ran. Last day na kan July. Ayun na, no? May eskwelahan na tabi. So, sa mga estudyante na may eskwela na niya na 29. So, paratog naman tabi kita simpag marata sinatap. Pero gusto natin i-emphasize sa mga taga Pamurayan na may eskwela sa Barangay Pamurayan sa PIS. Assurance namon tabi na bilog na konseho na masisiguro namon ang kaligtasan sa mga aki nindo. Pero dapat ang mga aki manindo tabi magsunod man sa polisiya na ini-implement sa barangay at the same time sa school. Agadon ko man ang oras tabi na ini sa mga kabarangay ta. Ingat-ingat tabi kita kayo. May mga reported na saro na nangyari kahapon na mahinulap. Pero lahi man sa aton, ini man ang mga lending nato na naglalawag man sa barangay, ingat man tabi ka mo, although may CCTV man tabi ang barangay, pero mas ingat man tabi ka mo kay may mga huldaper na tabi na asikaso di sa aton. So ingat-ingat tabi ang mga may mga negosyo, pakidobli ingatan tabi ang mga properties ta kay ho. May naglawag na naman tabi na huwag kunin siguro magtrabaho kaya nang hold up na lang. Dahil man siguro, aram mo tabi ikap, ang araw kayan, inaadala man kayo ang lugar na lalaugon niya. Pag nahiling yan na ang mga opisyalis dyan, baka mga aktibo, at kumbaga, simple man lang yan, kapag walang pusa, naglalaro ang daga. Pero pag abot dyan sa Pamurayan, nahiling nila na talagang, aktibo, ang council, aktibo ang barangay, dahil man niya malawag yan. Pero may nagpapasaway man, kumbaga, lain tayo ni, may mga reported kaya na, kaipuhan tayo ni mag-adjust kita sa ato na duty kay kun may mga irog sa din na situation kaipuhan tabantayan taan sa ato na mga properties. Yan. Sa mga kabarangay ko tabi, ingatan tabi nindo ang mga properties nindo kay at least sabi ba ni Sir Sao kun wala sin pusa naglalaro ang mga daga. Yan. So mga tugang yan po an sa tuyang programa sa munyan Kap. An sa imong mensahe muna sa tuyang mga kaymanwa sa mga magawrang tabi na nagdanon sa Brigada Eskwela sa ato na ginagalangan na principal, assurance namon sa mga teachers tabi and magurang lalo ng mga transferees didi sa amo na barangay, lalo ng taga Himaluto na nag-eskwela man didi ang mga batit, mas diminamo tabi ang estudyante sa Pamurayan Integrated School sa pagnanais nato na talagang maabot sa mga kaakian ang mayad na pag-eskwela, ang mayad na eskwelahan, mayad na pagtuturo sa mga teachers ta. Salamatonon tabi sa pagtangkilik sa Pamurayan Integrated School and sa mga nagdanon. Salamatonon tabi sa Indo. Ayan, salamatonon po sa padagos na pagsuporta
sa mga proyekto kang Barangay Pamurayan, sa mga parents, mga tugang so mga parents man na dahil po nindo pag-ibo na rason na dahil pa iskulaw ng aki tadaing balon hinguhaon ta nganing magkaigway nining maray na puturo. Sabi nga ni walang mahirap sa taong nagsusumikap. Yan. Tumpak, Sir Sao. Yan. Good morning, Sentiro. So, Marinaldo po mga tugang sa Giraray. Salamat tunon po. May pahabol si Marites Haner. Wow, blessed morning po sa Induna Dua kay Kap namon na proud kan barangay namon Insan Arles Arabelo Hanaban. Yan si Good morning. Marites Haner. Matibay on ang guest mo isamsaw. Saludo ako kay Kap Arles. Bako ko rin ni Sir Ian guest. Talagang kaututang dila ko nini tuwing Miyerkules si Kap Arles Hanaban. Welcome po sa Giraray. Hanggang sa mga sunod na edisyon kang programang Fight Sana. Yan, magandang umaga po.